Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon, isa pong internist cardiologist sa Manila Doctors Hospital. Past president po ng Philippine College of Physicians, ang grupo po ng mga adult internists at isang independent health reform advocate. Ang gagawin po natin sa araw na ito ay magbigay ng bago pong reseta tungkol po sa ating pong pag-recognize natin ng mga fake advertisements at drugs. At inuulit ko po, ako po si Dr. Tony Liachon at ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Alam niyo po ba na ang laki ng problema natin po sa fake advertisements at saka sa mga huwad na mga gamot na naglilipa na po sa social media. Alam niyo po ba, ang impact ng social media po sa atin ay napakalaking problema. Kasi ang mga tao po kasi, hindi na ho nagpupunta sa doktor. Ang iba po ay nabibighani dun ho sa overpromise ho ng advertisements. Ang iba naman ay nafe-fake. Dahil sa paghahangad nilang gumaling, meron hong tinatawag na overpromise. Minsan ho, yung mga ganon, napakalaki ng problema. Now, let's recognize the problem. Ang problem po natin, ang mga pasyente ngayon po ay nabibighani sa quick fix, yung nagmamadali na gagaling. Ang problema, there are main reasons why we fail in this particular aspect. Ang una niyan ay ignorance at saka the lack of education para alamin kung talagang yun pong advertisements na yan ay tama o mali. Paano po ginagawa yan? Ang una, ginagawa po nila ay naglalabas sila ng mga produkto na hindi registered sa Food and Drug Administration. At ang gagawin nila, ilalapat po nila yung gamot na yon, produkto or supplement, tapos may nakatabing isang influencer or famous personality, whether medical professional or sikat na personalidad, maging artista or broadcast journalist, at ginagamit nila para i-endorso yon. Pero wala ho siyang rehistrado o rehistro dun ho sa tinatawag natin na FDA. Walang lisensya, yung license to operate. At usually, wala ho yung tinatawag na warehouses kung saan yung ma-order. Kaya ang laking problema nito kasi ang mga usually naapektuhan nito ay yung mga matatanda, mga senior citizens na wala ho silang kakayanan para po maaral po nila whether yung produktong binebenta sa social media ay totoo or hindi. Ang laking problema niyan. Kasi lahat ng tao nakababad na po sa social media. At dahil wala silang kakayanan to do that, nangyayari ito. Kamakailan lang ang inyong lingkod ay inimbitahan sa lower house of representatives sa Kongreso ng Committee on Trade and Industry para po bumalangkas ng batas kung paano po maayos po ang problemang ito. Inimbitahan po ako, ang PMA, si Dr. Minerva Kalimag, mga pharmacies, mga delivery system, mga Shopee, Lazada, NBI, Consumer Group. At ito ay pinangungunahan ng isang kongresista, Marby Marino, at iba pa, nandyan ho si Congressman Igmedio Tanuatco, Bayolago, Ferginel Biron,
at babalangkas sila ng batas upang sa ganon, maayos natin itong fake ads, fake drugs na nagdudulot ng kasamaan para sa mga tao. Pero dahil ito'y advokasya, kailangan natin i-educate ang mga tao upang sa ganon, wala pang batas, sila po ay educated, empowered, at saka engaged. Kaya yan ho ang kailangan natin gawin sa araw-araw na ma-educate ang mga tao. Now, during the hearing, ito po ang nakita nila. Meron hong kunyaring fake ads, advertisements. Like ako, nabiktima tayo, nagamit ho tayo sa mga produkto, Dianorm, Glofarilin, Joint Love, ginagamit ang pangalan natin, yung mga famous personalities, tapos nakakabili sila. At ang mamahal ho, 3,000 pesos, pero walang effect. Ngayon, pumunta sa akin isang pasyente, akalain mong nakabili. Tapos hindi bumababa ang sugar, hindi gumagaling. So, naawa naman ako. Ako po si Eduardo Septimo, civil engineer. Bumili pa ako itong Dianorm kasi nakita ko sa Facebook. Nakita ko yung pangalan ni Dr. Liachon. Tapos binasa ko na di picture niya. Tapos sinasabi, may study. 18 months, pinag-aral daw dito ako, may mga scientist daw. So nakita ko yung pangalan ni Dr. Liachon, Dr. Liachon yan. Napabili ako, buy one, take one. Dianorm, pang cholesterol daw. Bali parang tito binayaran ko sa Facebook, sa link. So hindi ko na kung sino. Pagka dinideliver, saan ko binayaran? Dianorm, pang cholesterol daw. Ginagamit yung pangalan ng Dr. Liachon. Pero very limited kung walang batas Ano pwede natin magawa? Ngayon, nung tinanong natin ng FDA, very limited ang kanilang police power. So ni-report kaya, let's say sa Department of Justice, sa NBI, at tayo nag-file ng complaint August 2023. Pero alam niyo po ba, hanggang ngayon ay wala pa ring aksyon ng NBI. At doon nakita ng mga kongresista, kahit yung mga complaint sila mga years ago, like sabi ni Congressman Beron, maglalad sila ng complaint sa NBI. Tapos ang PMA president nga may problema dyan. Hindi. Kasi walang kakayanan ang NBI na tugunan yung mga concerns ng lahat ng tao. Kasi yung kakayanan So, kailangan nila ng ganong klaseng advokasya na tulungan sila. Ngayon, yung mga Shopee, Lazada at mga delivery system, wala rin naman kakayanan para i-rekisa or i-repaso or review yung mga dokumentong sinasabit sa kanila. Kaya nauna itong online selling. Itong nangyaring online selling na ito ay nauso to nung pagpasok ng pandemya. Since hindi nakakapasok at nakakapunta ng clinic, ang ginawa po ng mga tao, nauso yung telemedicine. At yan ho ay sinusugad din ng batas para sa ganon, dahil hindi makapunta, dahil mahahawa ng COVID, nauso ho ito. Because of global technology, advances, nakagawa tayo ng mga bagay-bagay. Maraming work from home, maraming ganito, mga telekonsulta. Kaya lang ho, umabuso naman ho ang mga tao. Ngayon, tapos na ho ang pandemya, ginagawa pa rin natin ho ito. At ang ibang mga unscrupulous individuals, nag-take advantage sila sa ignorance at sa kakulangan ng batas to regulate online selling. Kaya nangyari, naabuso ho siya to the detriment of the public. Hindi ho pwede ho ito. Kasi eventually, makakasakit ito sa mga tao. At hindi ho tayo titigil hanggat hindi natin na i-correct. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Pero kailangan i-educate natin ng public bago pa makabalangkas ng batas upang sa ganun ay hindi ho sila mag-suffer. Hindi ho pwede ho lagi na lang ho tayong ganito na magpapabilibid tayo o magpapaapi tayo sa mga nanloloko po sa atin. Lalo na sa panahon na mahirap po ang buhay. Kaya sa susunod ho, na topic ho natin sa episode na ito,
ay iisa-isahin ko kung paano po natin maayos po ito. At mamaya, sasabihin ko sa inyo ano yung mga negative consequences of believing in fake ads. At malalaman natin ano ang mga side effects na makukuha from this particular mga medications, supplements, herbal drugs, or whatever. Magbabalik po tayo dito ho sa atin hong discussion tungkol sa fake ads at saka sa mga fake drugs na nagkalat ho sa social media. Well, ano po ba ang mga negative consequences po pagka tayo naniwala sa fake ads at saka sa fake drugs na ito? Well, tatlo. Ang una, magagasusan kayo ng walang kalaban-laban. Di ba? The worst drug is the drug that does not work. Akalain mo bang bumibili ka na ng gamot, akala mo gumagaling ka, tapos nagagasusan ka pa. E di lumalala yung sakit mo. Bigyan kita ng example. Kunyari binigyan ka ng gamot, katulad yung Dianorm o Glapharelin. Eh tumataas ang sugar mo. Tapos binibili mo, napakamahal eh. Tapos tumataas ang sugar mo. Yun pala, madadali ka. Tapos, madadialysis ka pa, magkakasakit ka sa puso, mabubulag ka pa, magkakasugat ka sa paa, o di akala mo, naniniwala ka doon. Pangalawa, ng fake ads at saka yung mga fake drugs na yan. Ang negative consequence niyan ay panloloko sa tao. So, ibig sabihin, kadami ng mga tao ngayon ang nape-perpetuate natin ng ignorance. Ibig sabihin, when we perpetuate ignorance, lahat ng tao ngayon, mahalina dito. Alam naman natin, 90% ng tao may telepono. So, we will perpetuate ignorance and education. Hindi naman masyado maganda yan. At ang number 3, yung side effect. Ang iba, nadadali yung kidneys, nasisira. Iba nadadali ang atay. At ang iba, lumalala ang mga sakit. Yan ho ang mga nakikita nating problema sa panahon ngayon. Ngayon, isa-isahin natin yung mga diniscuss ko po. Ano yung mga produktong ginagamit? Ang pinaka-common, yung nandun sa Philippine Statistics Authority. Kunyari, coronary artery disease, sakit sa puso. Ngayon, maglalagay sila, hindi ho kayo po magkakaroon ng sakit sa puso. Pwede ba yun? Pag nagkaedad ka, talagang ganun. Ang mangyayari ngayon, idadrop mo yung mga tunay na gamot mo at bibili ka nun. Kunyari, hypertension. Sabi niya, maku-cure na ang hypertension. Paano maku-cure yun? It's a chronic disease. Lahat yata ng tao, when you reach a certain period, nag-high blood ka. Ngayon, ititigil mo ang gamot. Paano pag tinigil mo ang gamot? Di baka ma-stroke ka. A lot of people in the emergency room, pag tinanong mo, ano nangyari? Di lalo na ito, parang placebo ito na iinom ka. O, ano pa yung mga lalala? Diabetes, di ba? So, yung may mga cancer, ang ayaw magpa-chemotherapy, ang gagawa niyan, ito na lang ang gamitin ninyo. Para sa ganon, hindi ka na magagasusan. Chelation therapy, isa yan sa mga matitindi. Since ayaw magpa-angiogram, ayaw magpa-bypass, kung talagang kailangan, they resort to chelation therapy. Ang problema niyan, ang mahal-mahal nun. Tapos hindi pa effective. Yan ho ang nagiging problema natin pagka ganito po. Yan ang mga negative consequences. Ano pa? Di kawawa naman ho yung pamilya ninyo. Instead na makabili sila ng tamang gamot para sa inyo, kayo po, mga magulang, yung mga nagtatrabaho, nauubos yung pera nyo for the wrong reasons. Kasi nga, nakakabili tayo ng mga gamot or pagpapaniwala tayo sa fake ads, na ito ang pinagmumulan ng mga problema natin. Alam nyo, sa totoo lang, ako po ay nalulungkot kasi
Ang problema ho natin, pagpaumanhin ho natin sa atin hong government, lalo na sa Department of Health, walang effort para ho i-correct ho ito. At yan, buti na lang itong Kongreso ay nakaisip ng paraan. Kasi kung magiging useless ho ang ating FDA, magiging useless po ang ating mga kapulisan, NBI, para sa watain ito. So we will perpetuate this particular crime, this particular peddling ng wrong information that will be detrimental to the people. Hindi naman ho tayo pwedeng ganon. So, kailangan ho ngayon isang matinding advokasya ng mga stakeholders habang binabalangkas ho yung ganitong klase. Alam nyo pang nangyari? During the hearing na binanggit ko sa inyo, kahit pala mga persons na may power, may money, may influence, naapektuhan. Alam nyo, during the pandemic, according to Congressman Bayolago, naibenta itong ivermectin para sa COVID kahit hindi siya rehistrado para sa COVID. And yet, na-tolerate siya and a lot of people are using that. No? Or were using it, naniniwala ang maraming tao at wholesale sila magbenta. Tapos, ang lakas ng loob ng mga doktor na yan at individuals para ireseta. Pero, hindi hinabol ng Department of Health. Hindi hinabol ng FDA. Hindi sinut down ang kanilang mga social media. By law, wala silang license to operate. Wala rin din silang karapatan na walang indication for that. And they actually spread news na ang bakuna hindi useful at makakasakit pa, adding to the confusion. Kaya ang daming tao hindi nagpabakuna. Ang daming bakuna na nasayang. Dahil nga ang mga tao ay nabilibid sa ganitong klaseng pamamaraan. Hindi naman pwede yun. May batas tayong tinutugunan. Hindi ibig sabihin we have the freedom to speak and of course express our view. Pero pag mali naman to the detriment of the public, we have also the responsibility to tell science-based information. Hindi dahil opinion nyo o ideology nyo, i-advocate nyo to the detriment of the public. Kaya ang daming namatay, ang daming na-confine, ang daming nagkaroon ng suffer niyan. Ngayon, dahil tapos na yung pandemic, ngayon naman, meron tayong second epidemic, that is the infodemic. Dalawang klase, infodemic at saka non-communicable disease problem. Ang infodemic ay yung pagkalat ng information na mali. Yan ang tawag infodemic. Maraming nagsasabi na ito. Alam nyo naman in every barangay, parang every neighbor is a doctor. Ibig sabihin, lahat marunong ngayon, dahil kumakalat ang sakit na non-communicable disease, ito yung top killers of the country, nakakagawa sila ng mga fake ads or fake drugs na para dito sa indication na to. Kasi ayaw ng mga tao, kasi siyempre magpa-confine. Siyempre namamahalan sila. So ang ginagawa ng mga unscrupulous individuals ito is to come up with certain modus operandi na nangyayari po sa ngayon. Alam nyo, ang nakakalungkot dito, mga kababayan, yung ating mga senior citizens na umaasa lang sa pension nila, sa kanilang SSS, sa GSIS nila, tapos ang pera nila ay naaksaya lang. Imagine niyo kung itigil niyo yung gamot, let's say sa sakit sa puso, sa hypertension, at sa diabetes, kayo po ay magkakaroon ng mas malalang sakit. Huwag natin gawin yon. Hindi natin dapat intindihin ito. Kaya, alam nyo, ang pwede natin gawin ay i-discuss ang mga tips at reminders on how to spot itong mga fake ads na ito. So, sa susunod nating segmento, kailangan nating i-discuss kung paano natin makikita, mare-recognize so that we'll be able to help a lot of people.
Magbabalik tayo po sa reseta. Ito po si Dr. Tony Liachon. Alam niyo po ba ang mga tips natin at saka mga reminders para malaman natin kung yung mga produkto ay fake or hindi? Gusto niyo po bang malaman? Okay. Ito po yon. Ang unang-una po, tingnan nyo muna po yung website ng personality kung nag-endorso ng produkto. Di ba po? Kasi ang modus operandi ng mga unscrupulous individuals, ibablock po kayo. Ibablock po yung inyong account para hindi nyo makita. Nakikita ko dahil pinapadala sa akin sa Viber or iba kasi bablockin ka eh. Doon ko nakikita. Pangalawa, pag merong overpromise, gagaling ka, mawawala lahat ng sakit mo, ay wala namang ganon. Walang ganon. Overpromise po yun. Number 3, pagka yung produkto, nakita nyo, ay walang rehistro or license to operate sa FDA. Peke yon. Peking gamot, peking drugs, nako, at saka fake advertisement. Hindi ho pwede ho yun. Ano pa ho yung mga tips na nakikita natin? Tingnan nyo ho yung pagkakagawa po kung splice. Kasi meron ho original yun yung kopya ng litrato. Tapos makikita naman nyo kung halata naman po na binago po nila yon, mahalata nyo po. Pangalawa, pagka po yung sinulat, napakaganda kasi cut and paste na lang ho yan eh. Cut and paste. Tapos ilalagay nila, ilalapat po nila yon. Ngayon, ang gagawin nyo po, i-cross-reference nyo po sa internet whether yung doktor na yon ay binanggit yun. Pag hindi nyo nakita po yun na binanggit, ibig sabihin, hindi po yan totoo. Panlima, kailangan po tawagan nyo yung doktor. Meron ho mga klinika yan or website, nandun ho yung number na landline nila. Ano ba naman ho yung tawagan ninyo kaysa kayo po ay pa-fake or mauto? Kawawa naman po kayo. Kawawa. Instead na kayo ay matulungan, kayo po ay magsasuffer pa niyan. Ngayon po sa akin pong website, dun ho sa Dr. Tony Liachon ho sa Facebook, kung makikita nyo, meron ho ako doon mga pictures na nilagyan ko po ng X para malaman nyo po kung yan ay hindi. Ngayon, may iba ho nagtotolerate. I'll tell you why. Kasi kaya hindi sila nagdi-disclaimer kasi dadami rin ho ang likes nila. Alam nyo, pinagpeperahan din po ng mga iba ho nating mga kababayan. Siyempre, kahit fake or hindi, dadami po ang magpa-follow sa kanila sa kanilang social media account. Kumikita din po kasi sila dyan. Ay hindi ho pwede ho sa akin yan. Mali ay mali, tama ay tama. So, kailangan ho maging discerning ho kayo. At meron ho mga ipapakita ho tayo kasi may mga tumulong ho sa ating organization eh. Rappler, ito pong Vera Files, CNN dati, si Christian Isguera. May ipapakita tayo mga video related to this topic para makita nyo yung efforts na ginawa ng other media organizations, ABS-CBN, tulong-tulong na ho to. Itong TV Maria po ay ginawa natin na sa platform. Pero marami hong mababait na tao, journalists, media organizations ang tumutulong in order to prevent the proliferation of fake ads at saka advertisements. Years na tayo, health conscious na tayo. Prevention muna before yung treatment. Mas mahal kasi pag yung treatment na. Ang kaso, marami ring mapagsamantala sa simpleng hangarin ng iba na magkaroon ng good health. 78 sa 410 social media posts na na-fact-check ng Vera Files ngayong taon, mga scam. Higit sa kalahati, nagbebenta ng health products.
Ang nakakalurke, lahat maliban lang sa 2 produkto hindi registered sa Food and Drug Administration. Sa akin hong palagay, dapat doon lang tayo sa tama. Science, katotohanan, or truth, at yung isa, justice. Alam nyo, naniniwala po ako doon sa ganun klase. But we need moral courage in order to do that. Kasi if we're gonna think about on how to address this, itong mga ganito, wala tayong tapang, wala tayong critical thinking, wala tayong pagmamalasakit sa taong bayan. Ngayon kasi, umaalis na yung mga doktor, nagkukulang yung ating mga health advocates, mga doktor, wala na tayong mga knowledge experts. Ginagamit po natin ang plataforma ng TV Maria upang sa ganon ay matulungan natin ang maraming mga tao. So, let's reset our lifestyle. By resetting our lifestyle, we mean we need to reset our mindset para dun lang tayo sa mga katotohanan para we will live a good life. So, magmalasakit tayo sa taong bayan at gamitin natin ang atin pong thinking process. At tayo ay sumuporta rin sa TV Maria, ma-spread natin ito. At makakatulong tayo sa maraming tao. Ako po si Dr. Tony Liachon at ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo lahat.